130 pesos kada litro. Ganyan daw kalaki ang posibleng maging presyo ng diesel sa susunod na linggo. Kaya nga malawakang tigil pasada ang sagot dyan ng grupong Piston. At ang matindi pa, posibleng mag-transport strike na rin ang iba pang grupo. Live mula sa Mendiola, sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, sasali na rin ba sa tigil pasada ang grupong Manibela at Laban TNVS? Julius, Cheryl, kung magtutuloy-tuloy nga raw yung pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo ay tiyak na makikibahagi na nga sa malawakang tigil pasada itong Manibela at Laban TNVS. Ayon nga kay Kamodi, yung presidente ng grupong Piston, matapos yung kanilang pagwewelga o kilos protesta kagabi sa may welcome rotonda doon sa may Quezon City, ay agad nang gumulong yung dialogo sa pagitan niya kay Marvel Buena nitong Manibela at ilang leaders nga nitong Laban TNVS. Tirikman ng araw, tuloy ang protesta ng mga tsoper at transport groups mula Welcome Rotonda sa Quezon City, Pamenjola sa Maynila. Nakakakulo na raw ng dugo ang walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito na rin ang ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Piston. Pero kung wala raw magiging aksyon ng gobyerno, hindi malabong sumama na sa nationwide transport strike ang grupong Manibela at Laban TNVS. Nag-uusap na raw ang mga grupo. Dumadaing na sila kasi malaki na yung nawawala rin kita sa kanila. Mag-uusap, pag-aaralan, ano yung magiging ng petrolyo. Sabi naman ng Manibela, may iba pang grupo ang nagpahiwatig sa kanila para sumama sa tigil pasada. Baka hindi natin alam kung bukas, kasi marami kahit mga nasa kooperatiba at mga ibang samahan po ay nagsabi na sa atin na kung kami ay ang Manibela ay magkakasan ng isang transport strike ay sasabay daw po sila at sasama. Ayon sa ilang industry sources, posibleng nasa 13 hanggang 14 pesos and 50 centavos ang iaakyat ng presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Halos 8 pesos naman sa gasolina. Kung matutuloy, papalo na sa lampas 130 pesos ang per liter ng diesel. Ang mga apektadong tsoper wala na raw kita, unti-unti pang nababaon sa utang. Umaasa kami sa Bombay, mangungutang ng 5-6. Marami rin sa mga bumabiyahing tsoper hindi na makuhang kumain ng 3 beses sa higit 15 oras na pamamasada. Banana Q, yun na lang, at saka tubig. Kung manghihina kami, kawawa yung pamilya namin. Pero yung gobyerno, ewan ko kung anong iniisip niya. Walang iniisip yung gobyerno na maganda para sa mamamayan niya. Kung ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas hiling na itaas sa 10,000 piso ang ayuda sa mga tsoper, ang Piston humirit na dapat daw mas malaki pa ang ibigay na ayuda. Sa atin, hindi dapat hindi ganun kaliit pag tinignan natin. Marahil, pag inano mo nga, hindi dapat mahigit pa sa 10,000 yan dahil doon sa laki nung nawala. Busina naman ng tsoper na si Jason bago pag-usapan ang halaga ng ayuda para sa kanila, ayusin muna ang proseso sa distribusyon. Yung 5,000 na yan, halos pinapahirapan po kami kung saan kami tinuturo. Meron sa LGU, sa City Hall, sabi naman ng City Hall, nangihingi pa ng voter's ID. Sabi naman ng DSWD, lisensya lang at kung ruta kung saan certified ka ng asosasyon. Una nang sinabi ng DSWD na driver's license at photocopy lang nito ang kailangan para sa ayuda. Julius, Cheryl, matapos nga yung alas 4 na kilos protesta dito sa may Mendiola ay agad namang tumungo sa isa na naman daw dialogo itong grupo ng Piston. Pero kanina, balikan natin yung kanilang naging kilos protesta dito. Sinabi nila na mas kumpiyansa na sila at mas malakas na yung sigaw nila dahil nga unti-unti raw ay nakikita nga nila yung bunga ng kanilang pagtigil nga sa pasada dahil yung ilang mga transport group na kabaro nga nila ay nahihikayat na rin dahil ito daw, laban na ito ay hindi lamang kanilang laban kundi nilalaban din nila yung karapatan din ng mga commuter dahil nga kahit daw magtaas man o hindi yung pamasahe ay maapektuhan pa rin dito ay yung mga commuter dahil habang nga raw na namumroblema itong mga tsoper ay talagang hindi aayos yung transport system dito nga sa bansa. Kaya ulit-ulit yung kanilang sigaw na bawasan sana o matapyasan yung excise tax o yung EVAT dito nga sa produkto ng petrolyo at yung pagbawal na nga o alisin na yung oil deregulation law. Julio, Cheryl.
Rainiel, sabi mo sa report mo, hanggat may taas presyo sa petrolyo, may tigil pasadang mangyayari. So in a way, mukhang tutuloy-tuloy ito hanggang next week? Cheryl, masyadong firm nga o matatag no itong sagot nitong mga transport sector kasi ayan din yung inulit-ulit natin sa kanila kanina. Pero itong grupong Piston pa lamang no at yung Manibela, without batting an eyelash o wala nang kurap-kurap, Cheryl, ang sinabi nila, itutuloy-tuloy ito dahil nga yung nakikita nilang trend ay hindi naman pumapabor sa kanila at sa taong bayan. Dahil kung titignan natin sa susunod nga na linggo ay panibagong taas presyo na naman. Kung ganito daw yung mangyayari ay magugutom na lamang sila sa kalsada. Kaya mas mabuti pa na pumunta sila dito nga sa mga kalsada, hindi para mamasada kung hindi para isigaw yung kanilang pino-point out no, o yung idinidiin dito sa gobyerno na umaksyon at aksyonan nga yung mga susunod pa na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Cheryl. Rainiel, ang unang hirit nila, 5 pisong dagdag taas pasahe. Pero kung papalo na sa 130 pesos yung kada litro ng diesel, may bago ba silang hinihirit na taas pasahe? Cheryl, tinanong natin yan kanina dito sa Piston pa lamang, no? At yung sinabi nga sa atin ng Piston na kung yung una na 5 pesos ay, yun nga, mukhang hindi na napagbigyan talaga, ay gusto man nilang itaas sa 6 o 7 yung ihihingi nga nila. Kung tumaas na naman ito, ay hindi na raw ito yung kanilang prioridad. Ang prioridad na raw nila ngayon ay yung agaran nga na maalis na yung buwis. Para nga pag naalis yung buwis ay hindi na mamumroblema kung magkano ba yung itataas na pamasahe at hindi na rin mamumroblema itong commuting public naman sa kanilang mga sasakyan. Dahil sa usapin ngayon, Cheryl, ang sinasabi nila, tila nagbibingi-bingin o tengang kawali na itong gobyerno dahil kahit ano pa daw yung isigaw nila na taas presyo, kung magbigay man sila ng figure ay hindi naman nga daw ito napapakinggan. Cheryl. Rainiel, sabi ng palasyo kanina, hindi naman daw kasalanan ng Pangulo ang oil price hike. Kaya kung pwede, magtulungan na lang. Anong reaksyon dyan ng transport groups? Julius, tama, no? Ayan din yung una nating tinanong dito sa transport sector. Ang sinabi nga nila, no, na bakit lagi na lang magtulungan? Kung ang pagtutulungan daw ay one way lamang o yung isa lang talaga yung kikilos at isa lang din yung madedehado, ay hindi daw tulungan yung tawag nga riyan. Pero ang pinopoint out din nila sa atin, ano bang tulungan pa raw yung gusto? Dahil nga yung hinihiling nga nila na dagdag pasahe ay hindi sila natulungan. Pero dito nga sa hinihiling naman nila, natapyasan na yung buwis, ay hindi pa rin sila natulungan. So ngayon, ang gusto daw ng gobyerno ay magtuloy-tuloy sila sa pamamasada para hindi nga pumalya o hindi malumpo itong commuting public. Pero paano naman daw sila? Ano nga ba yung sistema o scheme ng tulungan yung hinihiling nila? At isa pa, Julius, sa pinoint out nga nitong mga grupo ng mga tsuper, isa rin kasi doon sa sinabi nga nitong si Palace Press Officer Claire Castro ay yung unity, no, yung pagkakaisa. Sabi ng transport sector, unity na naman. So, unity na naman ba yung isasagot daw at ihihilingin nga nito? So, kung unity raw yung gusto ay makipag-unite naman yung gobyerno dito nga sa taong bayan at tignan yung totoong sistema dahil yung totoong sistema at yung totoong problema raw ay nandoon nga sa oil deregulation law. So sana nga ayan na raw yung tutukan at sana wag na raw tayong wag na nga raw nating sugarcoat, no, o pagandahin pa yung mga sinasabi natin dahil sa panahon ngayon talaga daw hindi pantay yung playing field, no, dahil yung mga mayayaman kaya naman nila na kahit umabot pa ng 200 o 300 per liter yan dahil nga raw kung ang usapin naman ay maleta ng pera ay hindi raw sila mauubusan nga sa pagpapagasolina. Pero paano tayo na publiko, no, na kumakayod daw on a daily basis ay talaga namang gutom yung aabutin? Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid.